Nagsimula ang pelikula sa isang voice-over tungkol sa mahika na sinasabing, "The closer you look, the less you see." Dito pa lang ay malinaw na ang tema. Ipinapahiwatig nito na ang mahika ay hindi tungkol sa kapangyarihang supernatural, kundi sa kontrol, lihim, at maling direksyon ng atensyon. Lahat ng iyong mapapanood ay isa lamang panlilinlang. Unang ipinakilala si Daniel Atlas habang nagpe-perform ng street magic sa Las Vegas. Madali niyang napukaw ang atensyon ng mga tao sa pamamagitan ng kumpiyansa, karisma at magagarbong ilusyon. Siya ay mayabang, may tiwala sa sarili, at halatang gustong-gusto niya ang kasikatan. Matapos ang palabas, may isang misteryosong nakahod ang nagmamasid sa kanya. Pumunta siya sa backstage kung saan may naghihintay na sorpresa. Isang tarot card sa kanyang mesa, ang Ace of Spades. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Sa Chicago, ipinakilala naman si Merritt McKinney na isang mentalist. Binabasa niya ang isip ng mga tao, ibinubunyag ang mga kasinungalingan nito, at hinuhulaan ang mga personal nilang sikreto. Hindi komportable ang audience dahil pakiramdam nila'y nilalabag ang kanilang pribadong buhay. Pagkatapos ng palabas, ang parehong nakahood ay nagmamasid din sa kanya mula sa labas. Natagpuan din ni Merritt ang parehong tarot card. Sa New Orleans, si Henley Reeves ay gumaganap sa isang mapanganib na underwater escape act. Siya ay nakaposas at nakalubog sa tubig. Ang hamon, sa loob ng 1 minuto ay kailangang makawala si Henley sa mga kandado dahil kung hindi, pakakawalan ang mga piranha sa itaas. Ngunit sa kasamaang palad, naipit ang kadena kaya napilitan si Henley na humingi ng tulong. Sa huling sandali, matagumpay siyang nakatakas, patunay ng kanyang tapang at lakas ng loob. Pagkatapos ng palabas, lumitaw rin ang tarot card para sa kanya. Huling ipinakilala si Jack Wilder. Nagpe-perform siya ng mga card tricks sa isang maliit na venue. Mabilis ang kanyang mga kamay at naghamon pa na kung sino ang makakatuklas ng kanyang mahika ay bibigyan niya ng $100. Nabisto ng isang audience ang kanyang tricks kaya binigyan niya ito ng $100. Lingid sa kaalaman ng lalaki, ninakaw na pala ni Jack ang kanyang relo at pera. Gaya ng inaasahan, may naghihintay ring tarot card para sa kanya. Ang bawat baraha ay humahantong sa iisang address sa New York City. Isa-isa silang dumating sa lugar, may pagdududa pero puno ng kuryosidad. Sa sahig ay may isang bulaklak. Inilagay ito ni Henley sa kalapit na florera dahilan upang agad na umagos ang tubig mula rito. Sinuri ni Danny ang silid at napansin sira ang bumbilya. Kaya kinailangang ayusin ito ni Kinney. Bigla namang nag-activate ang mga nakatagong projector sa 4 na sulok ng dingding na nagpakita ng mga blueprints at kakaibang imahe. Basta na lamang may pinindot si Danny at biglang lumipat ang eksena sa isang taong lumipas. Makikita ang malalaking billboard sa Las Vegas at ipinakilala ang The Four Horsemen. The Four Horsemen. Isa na silang sikat at propesyonal na grupo. Pare-pareho ang kanilang kasuotan at kumikilos bilang isang unit. Ngayong gabi, gagawa sila ng isang palabas, ang magnakaw ng bangko. Una, pumili sila ng isang random na manonood. Mayroon siyang $5 milyong na nakadeposito sa isang bangko sa Paris. Isinuot nila sa lalaki ang teleportation hat na maghahatid sa kanya diretso sa bangko ng Paris. Bago siya i-teleport, pinapili siya ni Danny ng isang card at agad niya itong pinirmahan. Pagkatapos ay inilagay siya sa kakaibang makina. Nang pindutin ang buton, biglang nagsara ang makina. Inakala ng audience na nadurog ang lalaki. Ngunit sino ang mag-aakala na pagkalipas lamang ng ilang segundo, nasa loob na pala siya ng vault ng bangko sa Paris. Sinabihan siya ni Danny na iwan ang pinirmahang card at ang tiket ng palabas sa tumpok ng pera, at pagkatapos ay i-activate ang buton sa helmet. Ang pera ay sinipsip papasok sa isang tubo pabalik sa US. Sa napakabilis na oras, umulan ng $5 milyong sa entablado ng palabas. Habang nag-aagawan ang mga manonood sa pagkuha ng pera, opisyal na nagtapos ang pagtatanghal. Samantala, nakatanggap ng ulat ang mga tauhan ng bangko sa Paris upang magsiyasat sa vault. Ngunit nang buksan nila ang vault, ang natira na lamang ay ang pinirmahang card at ang tiket ng palabas. Matapos ang insidenteng ito, agad na nagsagawa ng investigasyon ang pulisya. Ang mga namahala sa kasong ito ay ang FBI agent na si Dylan Rhodes at Interpol agent na si Alma Dre. Si Dylan ay isang taong hindi naniniwala sa mahika noong una.
Mabilis siyang nagpadala ng mga pulisya sa bahay ng Four Horsemen upang arestuhin sila at isa-isang interogahin. Ang unang ininteroga ay si Kinney, ngunit mahusay si Kinney sa pagmamanipula ng isipan. Kahit anong tanong ang ibigay sa kanya, marunong pa rin siyang sumagot nang hindi nag-iiwan ng kahit anong hinala. Ang ikalawang ininteroga ay si Danny, ngunit mas matigas pa siya kaysa kay Kinney kaya labis na nainis si Dylan hanggang sa punto na gusto na niyang gumamit ng puwersa. I'm gonna nail you. First rule of magic. Always be the smartest guy in the room. Matapos ang isang buong araw ng mga panayam na walang naging resulta, napilitan ng pulisya na palayain ang Four Horsemen. Gayunpaman, hindi sila basta sumuko sa kasong ito at nagpunta sila upang hanapin ang isang matandang lalaki na si Thaddeus Bradley, isa ring kilalang salamangkero. Ngunit siya ay retirado na at nagtatrabaho na lang sa pagdidecode ng mga magic tricks. Noong araw na nagtanghal ang Four Horsemen, nanood din si Bradley at nag-record ng isang video. Kaya dinala niya sina Dylan at Alma sa entablado ng Las Vegas para ipaliwanag kung paano isinagawa ng Four Horsemen ang pagnanakaw. Ipinasok niya si Dylan sa teleportation machine. Sa isang iglap, dinala siya sa silid sa ibaba. Doon napagtanto na ang Four Horsemen ay gumawa ng isang silid na eksaktong replika ng bangko sa Paris. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Dylan kung paano nila ninakaw ang pera mula sa bangko. Ipinaliwanag ni Bradley na ang pinili nilang audience noong araw na iyon ay hindi talaga napili ng basta-basta. Bago ang palabas ay ilang araw nang sinubaybayan ng Four Horsemen ang tao na iyon at alam na nila ang kanyang impormasyon. Pagdating sa araw ng pagtatanghal, mahusay nilang pinaniwala ang mga manunood na random lang nilang pinili ang lalaki pero sa katunayan ay nakaplano na ang lahat. Ang dahilan kung bakit nawala naman ang pera sa bangko ay dahil, habang sinusundan nila ang target, nalaman nilang maglilipat ito ng $5 milyong sa bangko ng Paris. Kaya gumawa sila ng paraan kung saan nag-abang sila sa araw ng paglilipat ng pera sa bangko at naunang nagtago sa truck na may dalang pera, ninakaw ito habang nasa biyahe, at pinalitan ng $5 milyong ng mga pekeng salapi na gawa sa flash paper. Ang flash paper ay madalas ginagamit ng mga magician dahil hindi ito naglalabas ng usok at nag-iiwan ng bakas kapag ito ay sinunog. Ito ang dahilan kung bakit nang pumasok ang pulisya, isang card at ticket na lamang ang kanilang naabutan. Sa oras na ito, nakasakay na sa eroplano ang Four Horsemen. Inanunsyo nila na magkakaroon pa ng isa pang pagtatanghal na gaganapin sa New Orleans, Louisiana. Ang sponsor ng pagtatanghal na ito ay isang bilyonaryong nagngangalang Arthur Tressler. Nang malaman ang balitang ito, agad na nagtungo roon sina Dylan at Alma. Sa lugar ng pagtatanghal, dumagsa ang mga manonood at napuno ang mga lansangan. Gusto lamang nilang masaksihan ang mahika ng Four Horsemen kahit sa isang pagkakataon. Ipinapakita lang nito kung gaano kalakas ang hatak ng Four Horsemen sa mga tao. Upang maging handa sa pinakamahigpit na pagsalakay, nagutos si Dylan na palibutan ang buong lungsod. Hindi nagtagal, opisyal nang nagsimula ang pagtatanghal at ipinakilala nila ang mga panauhin pandangal. Mapangasar na ipinakilala nila una ay ang magpartner na agent na sina Dylan at Alma, na determinadong ilantad ang katotohanan at hulihin ang Four Horsemen. Sumunod ay ang sponsor ng programang ito, si Arthur Tressler. Ang unang magic trick ay tinawag na Invisible Rabbit. Inilagay ni Henley ang kuneho sa walang laman na kahon. Sa hindi inaasahan ng buksan ito, nawala ang kuneho. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag ni Danny ang tricks. Sa katunayan, hindi naman talaga umalis ang kuneho kundi itinago lamang ito sa likod ng isang salamin sa loob ng kahon. Ngunit panimula pa lamang ito. Mas naging interesante ang sumunod na pagtatanghal. Sinabi ni Kinney sa mga audience na isulat nila sa isang papel ang lahat ng perang nasa kanilang mga account. Pagkatapos ay tumawag siya ng ilang random na tao at hinulaan niya ang eksaktong halaga ng pera ng mga ito. Is your bank balance $562 as of today? Yeah. Tama ang kanyang hula ayon sa mga ito, pero sinabi ni Kinney na nagkakamali sila. Unfortunately, you're wrong. You know, I hate to say this, but you're all wrong. Pagkatapos ay tinawag nila si Arthur pababa sa entablado upang makipagtulungan sa pagtatanghal. Inilabas ni Jack ang malaking tseke na may nakasulat na eksaktong halaga ng pera sa bank account ni Arthur. Hiniling din sa mga audience na itutok ang kanilang mga flashlight sa papel na hawak nila. Kumuha si Jack ng flashlight at itinapat sa tseke ni Arthur. Doon nakita na ang halagang nakasulat dito ay patuloy na nababawasan, habang ang halagang nakasulat sa papel ng mga audience ay patuloy namang nadaragdagan. $1,477. $70,562 now in my account.
Is it possible that Josepha's balance went up the exact amount that Art's went down? Sa sandaling iyon, ibinunyag ng Four Horsemen ang katotohanan. Lumalabas na ang lahat ng audience ay biktima ng scam ng insurance company ni Arthur Tressler. Ngunit ngayon, sa tulong ng The Four Horsemen, ang pera ng lahat ng nabiktima ng scam ng Tressler Company ay naibalik na sa kani-kanilang mga account. Dahil dito, labis na natuwa ang mga tao habang galit na galit si Arthur. It says it right here on my cell phone. Look, everybody look at your cell phones right now. Everybody. Nakita ni Dylan ang sitwasyon at agad na nagpadala ng mga tauhan upang palibutan sila. Mula sa araw na iyon, ang Four Horsemen ay itinuturing na mga kriminal ng batas, ngunit mga bayani naman sa mata ng publiko. Samantala, hindi matanggap ni Arthur ang pagtraidor sa kanya ng Four Horsemen. Inimbitahan niya si Bradley na makipagkita. Nangako siya na kung may lalantad ni Bradley ang Four Horsemen, babayaran niya ito ng napakalaking halaga ng pera. Isa pang tao na kasing galit ni Arthur ay si Dylan. Hindi siya kailanman naniniwala sa mahika, ngunit ang lahat ng ginawa ng Four Horsemen ay hindi niya maipaliwanag. Sa panahong ito, ikinwento sa kanya ni Alma ang isang alamat. Noong unang panahon, may isang grupo na tinatawag na The Eye. Ninanakawan nila ang mayayaman at ipinamamahagi ang pera sa mahihirap gamit ang ilusyon at mahika. Ang grupong ito ay palaging umiiral, ngunit 2 beses lamang bawat siglo tumatanggap ng mga bagong kasapi. Sa tingin niya, ang Four Horsemen ay mga descendant ng The Eye. Naniniwala rin si Alma na may Fifth Horseman, ang tunay na utak sa likod ng lahat. Sa sandaling iyon, kinuha ni Dylan ang kanyang telepono upang suriin at natuklasan niyang ito ay may tracking device. Matapos suriin ang CCTV, nalaman niyang si Danny ang nagpalit ng kanyang telepono sa silid ng interogasyon at ang sarili niyang telepono ay hawak ng Four Horsemen. Kaya naman nakaisip siya ng isang ideya kung saan itatrack nila ang telepono niya upang matunton ang kinaroroonan ng Four Horsemen. Sa parehong oras, nakaramdam din ng panganib ang grupo, kaya agad silang nag-empake at tumakas, iniwan lamang si Jack upang sirain ang ebidensya. Nang dumating ang pulisya, wala nang natira sa bahay. Biglang lumitaw si Jack mula sa kung saan at matagumpay na nakontrol ang mga tauhan ni Dylan. Nang marinig ni Dylan ang kaguluhan, agad siyang tumakbo papunta roon ngunit hindi niya inaasahan na madali rin siyang matatalo ni Jack. Sinamantala ni Jack ang pagkakataon upang tumalon sa garbage chute at tumakas pababa. Sumunod, nagnakaw siya ng isang sasakyan at mabilis na umalis sa harap mismo ni Dylan. Sa kabutihang palad ay dumating si Alma sa lugar. Sumakay ang dalawa sa sasakyan at hinabol si Jack, determinado na huwag siyang hayaang makatakas. Nagkaroon ng isang matinding habulan sa mga lansangan. Nagpadala pa ang pulisya ng isang helikopter upang tugisin si Jack. Tila wala ng paraan upang makatakas si Jack sa pagkakataong ito. Nang makita niyang masyadong maraming sasakyan sa tulay upang makatakas, sinadya niyang bumangga sa rehas ng tulay, dahilan upang tumagilid ang sasakyan. Sumabog ang kotse, at sa oras na iyon ay nakumpirmang patay na si Jack. 3 na lamang ang natira sa grupo ng Horsemen, ngunit hindi ito naging hadlang para ihinto ang kanilang misyon. Inanunsyo pa ng grupo na kukunin nila ang pera mula sa vault ng New York Treasury. Agad na nagpadala si Dylan ng mga tauhan upang bantayan ang vault, ngunit nang dumating sila roon, wala na ito. Sinabi ng isang empleyado na may truck na kaalis lamang mula sa lugar. Kaya nagmadali silang lumabas at natagpuan nga ang truck. Mabilis nilang pinahinto ang truck at nang buksan ito, may vault nga sa loob. Ngunit hindi nila ito agad binuksan, sa halip, hinayaan nilang magpatuloy ang biyahe nito at sundan upang makarating sa kinaroroonan ng mga horsemen. Sa panahong iyon, puno na rin ng balita sa internet na magtatanghal muli ang Four Horsemen para sa huling pagkakataon ngayong gabi. Alam ng pulisya na ito na ang kanilang huling pagkakataon upang mahuli ang mga ito, kaya inilunsad nila ang lahat ng kanilang puwersa. Dumating ang truck na may dalang vault sa lugar ng pagtatanghal. Di nagtagal, may lumitaw na isang babae, ngunit sino ang mag-aakalang tauhan pala siya ni Bradley, at sinusundan din niya ang Four Horsemen upang ilantad ang kanilang mga panlilinlang. Binuksan ng pulisya ang vault, pero hindi nila inaasahang muli silang naloko dahil ang nasa loob ay pawang mga laro ang lobo lamang. Kasabay nito, nagsimula na rin ang palabas sa plaza, kaya napilitan ng pulisya na agad na magtungo roon. Sa bubungan, nagsimula na ang 3 salamangkero. Sinabi nila na ito ang kanilang magiging pinaka-espesyal na pagtatanghal. Nagmadali ang pulisya papunta sa bubungan, ngunit ang kanilang nahuli ay mga manikin lamang.
Ang tatlong horsemen ay nasa kabilang gusali na pala. We would like to start our show tonight. By saying goodbye. Thank you for the magic. Unfortunately, like all good things, it must come to an end. This has been one hell of a ride for all of us. But it's time for us to disappear. Good night, New York. And thank you for believing in us. Tinanggap ni Dylan at Alma, na nasa gitna ng karamihan, ang katotohanan. Natalo sila ng 4 horsemen. Samantala, si Bradley ay papunta na sana sa kanyang sasakyan upang umuwi subalit. Agad na dumating ang pulisya upang siya ay arestuhin. Ngunit inosente si Bradley. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat kay Dylan. Sa katunayan, hindi kailanman inilipat ang vault, kundi itinago lamang ito sa likod ng isang malaking salamin katulad ng salamangka ng kuneho na ginawa nila noon. Niloko nito ang pulisya at pinaniwala silang ang tunay na vault ay nasa trap, kaya iyon ang kanilang hinabol. Nang wala ng tao roon, may isang lumitaw, at iyon ay walang iba kundi si Jack. Buhay pa pala siya. Noong siya ay hinahabol ng pulisya, sinadya ni Jack na magmaneho papunta sa tulay. Doon naghihintay ang kanyang mga kasamahan at sinamantala ang kaguluhan. Ipinagpalit nila ang sasakyan, at ang taong nasa sumabog na kotse ay bangkay lamang na ninakaw mula sa morgue. Sa sandaling iyon, binuksan ni Jack ang vault at inilagay ang pera sa kotse ni Bradley. Kung gayon, tinanong ni Dylan kung bakit ito gagawin ng 4 horsemen para lamang siya ay makulong. Tinanong niya rin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, ngunit talagang hindi alam ni Bradley kung sino iyon. Maaaring kahit sino sa kanila, o baka isang tao na nagtatrabaho sa loob. Who? I don't know who. Almost as if they were on the inside. You. Why? That is the question, isn't it? Dito ibinunyag na si Dylan pala ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito. Siya ang ika-5 horseman. Ang lahat ng plano ay ginawa ni Dylan para lamang maipakulong si Bradley. Ngunit ano ang kanyang motibo? Bakit niya ito ginawa kay Bradley? Ang pinakadahilan ni Dylan ay paghihiganti. Sinisisi niya si Thaddeus Bradley sa pagkamatay ng ama niyang si Lionel Shrike, isang magician na namatay sa delikadong escape stunt na matagal nang binabatikos at ginagawang target ni Thaddeus Bradley sa publiko. Si Thaddeus Bradley ay isang kilalang debunker na kumikita sa paglalantad ng mga tricks ng mga magician. Ipinapakita niya sa publiko kung paano raw ginagawa ang mga ilusyon, at ginagamit niya ito para sirain ang kredibilidad ng mga magician. Kaya siya ang itinuturing ni Dylan na may malaking pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama. Samantala, nagtipon ang 4 horsemen. Pinagsama-sama nila ang 4 na baraha na ipinadala sa simula ng pelikula at ginamit iyon upang iskan ang card sa kalapit na puno na agad nagbukas sa mga ilaw ng amusement park. Sa sandaling iyon, lumitaw rin si Dylan sa harapan nila na ikinagulat ng lahat at namangha nang malaman nilang siya pala ang nasa likod ng kanilang mga misyon. Welcome to the Eye. Pagkatapos, sabay-sabay silang pumasok sa carousel. Bawat isa ay sumakay sa kabayo at naglaho habang umiikot ang carousel. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Abangan ang part 2.